Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, nais ko lang po maliwanagan kung tama ba yung pagkakaintindi ko na inutusan ni Vice President Sara Duterte si Mr. Ramil Madriaga na pumunta sa San Pablo, Laguna, Cabuyao, Laguna, at gayon din sa doon sa strip dito sa Quezon City. Tama po ba yon, Mr. Tama Madriaga? po, Your Honor. Tama po. Natuloy po ba kayo na pumunta ng San Pablo, Laguna? Nakapunta na po ako. Pero yung time na inutusan kayo ng ating pangalawang Pangulo, natuloy po ba yon? Hindi po kasi along our way po somebody called us up then just to meet instead in somewhere in Cabuyao. So yung imi-meet nyo sa San Pablo, imi-meet nyo na rin din sa Cabuyao? Opo, sa loob po ng industrial park. Curious lang ako, Mr. Chair, Mr. Madriaga. Ako taga San Pablo ako eh. Opo. Oho. Sino po ba mini-meet nyo sa San Pablo, supposedly? During our Congressman Amante, let's limit it to what's stated in his affidavit na lang. Or can you ask if he remembers na lang siguro kung sino? Okay, thank you. Again, next question. About naman po ito dun sa una niyong sinumpang salaysay. Paragraph 26, you referred to the magnetic lifters that allegedly contained methamphetamine hydrochloride. Ngunit nabanggit din ninyo na hindi natuloy ang pagkuha nito. Maaari po bang makonfirm na totoo na hindi po talaga natuloy yung pagkuha ng magnetic lifter? hindi po, kino-confirm ko po na hindi ko po nakuha yon. Hindi po natuloy. Pero dito po sa salaysay na sinumpaan po ninyo, pinahayag po ninyo dito na ito pong magnetic lifter ay naglalaman ng methamphetamine hydrochloride. Ito po ay personal po niyong nakita doon sa magnetic lifter. Later ko na po nalaman yon nung na meron siyang laman na methamphetamine hydrochloride. Later ko na po nalaman yon. So hindi niyo po actual na nakita doon sa magnetic lifter. Ay, hindi po. Sa news lang po. Okay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Amante. Congressman Nasal? I would just like to make a manifestation, Go ahead, Mr. Congressman Chair. Nasal. But I believe si Congressman Marcoleta wants to go ahead of me. I'm sorry, Congressman Nasal, but we have a long list of Okay. members who would like to Sige po. propound questions. Just a moment. Is the manifestation in relation to the testimony or the affidavit of Mr. Madriaga? Yes. Go ahead, sir. Mr. Chair. Mr. Chair, honorable members of the Justice Committee, magandang hapon po. I make this manifestation not to delay these proceedings, but to place on record matters that go directly to the credibility of the witness and the reliability of his affidavit in the interest of truth, fairness, and the integrity of this impeachment process. Congressman Nasal, we're here as to determine probable cause lang, no? And Opo. the credibility of the witness should not be put in question because that should be in the Senate trial po, no? So if your manifestation is in line with that, I would suggest that we defer that manifestation and leave it to the Senate to determine the credibility or the testimony of Mr. Madriaga. I defer to your wisdom, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nasal. If you have questions, though, I would allow you to ask questions. Pwede po ba ako magtanong? As a non-member? You're on the list po. Yeah. For as long as it's not probing questions lang nila and in line with the affidavit of Mr. Madriaga. Sa next na lang po na pila. Okay. Thank you.
DS Konghun. Thank you, Mr. Chair. Some clarificatory questions lang po. Mr. Madriaga, sinabi mo na yung kaso mo na isinampa laban sa iyo ni Attorney Roque bilang ganti sa paglantad sa kanyang activities sa Mariveles, Bataan, kasama ng kanyang mga partner sa Pogo. Tama ba sinabi mo yon? Tama po, Your Honor. Sino-sino yung kanyang mga partner? I'm sorry, but that is not allowed, DSJ. Could you please rephrase your question? We have to limit our line of questioning dun lamang po sa nakasaad sa affidavit. Tinitingnan ko lang, Mr. Chair, kung alert ka pa kasi para kanina inaantok ka eh. So, chinecheck ko lang kung alert ka. Tama ba na kaya mo ginawa yun ay dahil sinubukan mo lang na tulungan yung mga magsasaka na bibigyan sana ng Certificate of Land Ownership and Award ng Department of Agrarian Reform, Mr. Madriaga? Tama po, Your Honor. Tama rin ba na kaya mo ginawa yon ay tama rin ba na gusto nyong gawing Pogo Hub sana ni Attorney Roque kasama ng kanyang mga kasamahan yung lugar na yon ayon sa inyong affidavit? Opo, Your Honor. Para magawa niya yon, kailangan niyang ilipat yung titulo ng lupa sa pangalan ng First Bataan Mariveles Holdings Corporation. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo din na ang presidente at CEO nitong korporasyon na ito ay si Danny Coral, na siya rin ay isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Lucky South 99 Corporation. Tama Opo, ba? Your Honor. At itong dalawang kumpanyang ito ay nag-ooperate din ng ayon sa iyong salaysay, ay nag-ooperate din ng Pogo Hub sa Pampanga. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo rin sa iyong supplemental affidavit na sinabi mo na sinabi sa iyo ni PPRD na tatakbo na lamang bilang VP ni VBM si VP Sara, tama ba? Tama po, Your Honor. So nililinaw ko lang yung affidavit mo, Mr. Madriaga. Opo. Sinabi mo din na nabanggit ni PRRD na nag-meeting sila ni BBM para pag-usapan ang posibleng alyansa sa 2022 national elections. At dito na pagdesisyonan ni VP Sara na tatakbo na laban siyang Vice President. Tama ba? Tama po, Your Honor. Nabanggit mo din sa iyong affidavit na sa 2025 ay voluntaryong bababa sa pwesto si PBBM para si VP Sara ang maging presidente at maaari pang tumakbo muli si VP Sara sa 2028. Tama ba? Sinabi mo ba ito? Opo, yun po yung pagkakasabi sa akin ni former President Rodrigo Duterte. Okay. Dinagdag mo na pagkatapos ng oath-taking ni VP Sara ay nagkaroon ng pagpupulong si PRRD at ang retired general sa AFP kung saan ay present ka din. Tama ba? Tama po, Your Honor. Dito pinag-usapan ang posibleng, ayon sa iyong salaysay, dito pinag-usapan ang mga posibleng paraan para mapatanggal si PBBM sakaling hindi siya voluntaryong bababa. Tama ba yung Tama testimonya mo? po, Madam Chair. Sa katunayan, sinabi mo din na kasama sa mga posibleng gawin ay ang assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, at even an armed assault sa Malacanang Palace. Tama ba ito, Mr. Madriaga? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. I have no more questions, Madam Chair. Maraming salamat. Next in line is the Honorable Elago. Yes, Madam Chair. Dito sa page 22, paragraph 74 ng supplemental affidavit ni Resource Speaker Mr. Violet nga pala Madriaga. yun. Sinabi niya ho na mali ang naiulat ng paggamit sa loob ng 11 araw
ng 125 million pesos na OVP confidential funds noong 2022. Tama ho ba ito? Tama po, Madam Chair. Ang ginamit ho na salita dito sa supplemental affidavit ay personally disposed. Opo, Madam Chair. I quote, personally disposed. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa reportedly utilized? Doon sa 11 days versus doon sa sinabi nyo dito na personally disposed the money in less than 24 hours. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Ilago. Next is the Honorable DS